matapos ang malakas na hangin at ulan. Ito ang sitwasyon dito sa Antero Soriano Highway kung saan nasasakop na ito ng Rosario, Cavite. Sa unahan pa lang natatanaw ko na ang mga sasakyan na nagkukumpulan sa gitna ng daan. Kaya naman ako'y tumabi, hinubad ang sapatos at medyas at napansin ko naman ang kalsada nagmistulang lawa na sa sobrang dami ng tubig. Dahil walang alternate route dito sa area, sinubukan kong ang baybayin itong kalsada na baka sakali makakalusot pa. Sa bawat piga ko nga lang silinyador nitong motor, takot at kaba ang pumapasok sa aking isipan. Baka sa kahabaan itong kalsada bigla akong matirikan, doble gastos na naman. Kitang kita nyo naman sa ating camera kung gaano kalawak ang lumubog na kalsada sa tubig. Halos lahat ng sasakyan na dumadaan dito na sa kaliwa para naman maiwasan itong baha. Kaya ito ang nagiging dahilan sa pagkukumpulan at ang nagiging sanhi sa pagbagal ng usad ng trapiko. Wala ka talagang ibang gagawin dito kundi pagkakaintindihan. At dito nga nag-aalangan ako kung kakanan. Baka maalanganin ako kapag ang truck ay magdahan-dahan. At buti naman kami lahat dito ay pinagbigyan. Mapapansin nyo dito ang lawa sa bandang kanan. Pero sa totoo, kalsada yan. Wala nga akong magawa kundi lusubin itong baha para may pangkain sa binuo kong pamilya. Lalo akong kinakabahan at nagdadalawang isip kung magpapatuloy o kaya babalik. Marami kasi ang nakakasalubong na motor na tumitirik. Kaya ang ginawa ko mga katropa dito lang sa gitna ng kalsada. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makaabante. Minsan may dumadaan na sasakyan sa ating likuran at hindi maiiwasan na magkakaroon ng alon sa daan. At hindi mo rin talaga maiwasan na hindi ka mabasa. Sa mga ganitong sitwasyon, pag-uunawaan lang at pagbibigayan. Lahat nga ng paraan ginawa ko na dito para makapasok lang sa aking trabaho. Tulad nito na ating isang katropa na akay-akay na ang kanyang motor. Wala kang ibang gagawin dito kundi baybayin ang kalagitnaan nitong kalsada. Minsan naman ikaw yung gigilid para mapagbigyan ang kabilang linya. Isa ito sa pinakamahirap na sitwasyon dito sa Pilipinas. Kahit kunting ulan lang bumabaha na. Matapos ako makalagpas dito sa footbridge, inakala ko katapusan na ng baha. Yun pala hindi pa kasi dito mapapansin nyo nagiging malawak na ilog na yung kalsada. Matapos ko malagpasan ang pinakamalalim na parte ng baha, ito na naman yung bumungad sa akin. Napakamahabang baha pa rin. Kaya ang ginawa ko, sinusundan ko na lang yung mga sasakyan. Sa ganitong paraan, matatanaw ko kasi kung malalim ba yung tubig o hindi. Para maiwasan na rin ang mahulog sa manhole. Dahil kagabi pa to nagsimula ang baha dito sa kalsada, hinding may iwasan na may mga motoristang nagbabaka sakali na makauwi sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. O kaya naman para makabalik at makapasok sa trabaho. Kaso yung iba hindi pinapalad at tumitirik ang kanilang mga sasakyan. Katulad na lang nito na Maruna sedan. Kahit nga ang mga truck na 6-wheelers ay hindi nakaligtas. Ang pinakamahalaga dito mga lodi, walang nangyaring masama sa driver at mga pahinante. Kaya naman mga katropa, sa mga ganitong sitwasyon, doblehin natin ang pag-iingat para sa ating sarili at higit sa lahat para sa ating mga pamilya. Once again, ride safe mga katropa.